friends! Welcome back to my vlog. So for today's video, ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung pinuntahan namin na bridal shower ni Kim. Kim is one of the important person para sa akin. She was my seminary student way back 2015 or 16. Na-witness ko talaga kung paano mag-grow itong young women na ito, and sobrang happy ako sa kanya na finally nakita or na-meet niya na rin yung kanyang future husband. So I'm so much happy for you, Kim, and congratulations in advance. Hopefully, lahat ng mga messages na maririnig mo ay may apply mo sa iyong married life. So let's go, friends! Let's hear it! Talaga tayo ito yung pattern natin. At first, medyo, ano talaga ako, yung parang, siguro nahihirap lang ako i-let go kasi younger sister. So parang nung nalaman ko nag-propose, parang ang bilis. Tapos question ko, ewan ko kung na-feel ni Kim yun, parang, ang bata ba ni Kim, ganyan. Tapos parang hindi pa ako ready. Tapos hanggang sa very strict ako sa kanya, pag ni-date sila ni Jackson, parang dapat ganito, ganyan. Tapos yung as the months goes by, nakita ko talaga yung eagerness nila Jackson to get married nila Delphon. And then, that, parang made me realize na parang she's no longer 18 years old, na parang ready na talaga sila. And then, hanggang sa, naging excited na ako for her, na parang dati, parang tinutulungan niya lang ako na mag-prepare kasi siya yung kasabwat ni Gazi nung nag-propose. Siya lang talaga yung kasabwat. Tapos, parang ngayon si Kim naman. So, parang excited ako sa kanilang dalawa ni Jackson. Finds her purpose. And that purpose is to marry in the temple, to have her own family, to live the gospel, and to be happy eternally. And nung nalaman ko na, sabi ko, reaction kasi 22 years old din naman ako nung napakasal. So, parang, no question na, ay, bata ka pa, ganun. Kasi, andun yung, alam ko na she's ready. She's ready. And alam ko na, you find your true love, then, you procrastinate it, diba? So, yung isa sa mga advice ko kay Kim, siguro sa 1 to 10, nasa 2% pa lang siguro kami ni Jen. Kasi 4 years pa lang naman kami. Pero isa sa mga advice ko na
alam mo yun, na huwag kayong matulog na may misunderstanding or kung nag-aaway kayo. Basahin ka po ba ito? Isa sa mga natutunan ko na parang hindi siya matter kung sino yung may kasalanan, kung ikaw ba or siya. Kasi yung humility is not sign of weaknesses. It's actually a sign of strength na regardless na hindi mo mali or kahit tama ka, you're there to say sorry. And that help na mas ma-strengthen pa yung foundation ng family ninyo. Right. Tapos yung always, keep the love alive. Kasi di ba minsan kasi, dumarating yung na parang, pagkagalit ka, kahit galit ka, kahit change natin. kahit nahihirap ka, dapat love. Di ba pag umata? Ano pa rin, life pa rin pa naman yun, patay na. Tapos, always prioritize dapat ready na siya. over self-love. Kasi pag naisip ko naman, kapag ko nasabi, pagka self-love kasi, nagiging ang tendency kasi maging selfish. Laging, dapat ganito, ako yung babae, gano'n. Kasi, ako yung dapat ako yung laging tama kasi ako yung babae. Kung huli natin yung pagiging selfish, mas lalo tayo magiging better person. Then, sa stages kasi yan eh. Ako nandun ako sa stage ng marriage life namin na kalmado na lang ako. Pag nagtatanalak siya, hindi na ako pumapatol. Hinahayaan ko na lang siya. Sana nandun na rin kami. Kahit anong gawin ko, pag Wala pa suspension ng puding sa kahit anong gawin ko, wala, yung sabi yung judge na, hindi importante ko sino yung tama o mali. Kasi minsan tayo as babae, kung saan i-point na tayo lagi yung tama. Oo naman. Totoo naman talaga. Dapat naman. Totoo yung tama. Hindi, totoo talaga yan. Babae talaga ang tama. Dahil sa mama ko, Pag talaga ang priesthood, they are away there, talaga. diba? Priesthood there. Pero tayong mga sisters, sa atin binibigay yung sa record ni mama, yung parang intuition. For the family. Yung ano yung magiging napansin ko din, sa sisters o sa babae talaga ang nag-hold ng marriage. Kapag bumigay ang babae, sira na ang marriage. Lagi mo nang iisipin yung covenant na ginawa niyo sa temple. Pero, ato sa akin if you, hopefully hindi mangyayari, if someone sa atin feel abused, kahit ano pang covenant sa temple natin yan, let's divorce or kasi hindi natin pwede sabihin na hindi, kasal kami sa temple throughout eternity. Yes. Abuse financially, emotionally, physically. Talagang valid, kumbaga. Valid. Hindi Sa lang akin, dahil kahit lang hindi mo sa ipaglaban, importante is yung self-love mo sa sarili mo. Kung hindi ka nakapang sa sarili, respeto para sa sarili mo. natutunan ko. Sige, nakalimutan ako mag-picture kayo. Okay lang. Siguro, hindi siguro, nagkabali-apply ko kapag sa marriage life. And yung never, yung huwag kang mag-ano, yung sabihin mo sa mga talaga sabihin sa like, communicate, and dun yung matutunan ko sa opinion na yung tapos yun, after naalala ko lang yung time na Ano ko? like yung parang nag-share ka sa amin about sa stress mo sa life mo. Tapos ngayon, sobrang masaya ako talaga nagkakasal ka na yung parang yung burden mo is kahit pa paano na nawala. Yun lang. And congrats to let go. Mga naisulat ko na sabi ko, always go on a regular basis. So, kahit may mga anak na find time na kayong dalawa, kahit mag-grocery together, date na yan. Sasakyan kayo, magpunta lang kayo sa kung saan, or mag-errand kayo together, wala kayo na. Always have everything ready. Kasi, for our son, totoo, lalo kung may anak niya kayo, importante na meron kayo, walang kasamang anak niya, hindi namin masyado. Find time na maghanap kayo ng kung may kasambay kayo, better. Pero pag wala kasambay, at least may magbantay kung may tandaan. At saka sa 11 years ko na mag-asawa, na-try ko lang tumambling, umakyat, magpabitin, lahat na naabot ko na rin sabi nila na marunong kang tagumpay.
sinasabi nila ng luto ng Diyos. Alam mo yung talagang pinakamasarap sa mga asawa. Uy, masarap yun. Baka isa susunod ikaw na magsabi kayo. So, gusto ko lang i-share yung sinabi sa leader na sabi niya na if you want something to last forever, you shield it and protect it. You never abuse it. You don't expose it to the elements. You don't make it common or ordinary. If it ever becomes tarnished, you lovingly polish it until it gleams like new. It becomes special because you have made it so. And it grows more beautiful and precious as time goes by. So sabi nga, lahat sa marriage mo, kailangan talaga ng effort. Hindi ka po pwedeng maging kampante. Yes, totoo yan. Kapag ka nasa marriage life ka pa. Everyday At sinasabi nila na you always protect and shield your marriage kasi nga nasa lugar tayo na lahat pwede tayo matempt. Hindi po pwedeng kahit temple marriage ka, priesthood, ano siya, bearer siya, hindi lang tayo po pwedeng matempt lahat. Walang exemption. Kaya palagi kayong mag-uusap, palagi ninyong sabihin kapag may napansin ka sa kanya na hindi mo gusto, maging vocal ka sa kanya kasi asawa mo naman siya. So makikinig naman siya sa'yo. At saka hindi ako naniniwala na may marami akong narinig kasi sabi na ganito na ako, hindi mo magbabago. Ewan ko, kung na-experience mo yun sa marriage nyo. Ay, hindi pwede yun. Ay, parang, ay, ganito na ako bago ako nakilala. Dapat ikaw yung hindi mo ako mababago. Pero sa totoo lang, di ba, gano'n naman sa gospel, di ba? Kinakailangan natin magkaroon ng changes para mas makita natin, mapolish natin yung bawat isa. So, yun lang. Congratulations. And sobrang happy talaga ako para sa'yo. And ingat kayo palagi. Kasi lagi ko talaga sinasabi, yung word na to, parang dito ako tinutupang maglakad talaga. Kasi nung nabaptize ako sa probinsya, less active ako, 2 years, bumalik ako dito. Tapos parang nung time na yun parang hindi ako makalakad eh. Pero yung signal first talaga yung nag-guide sa akin pa na eto ako ngayon, nakapag-serve ng mission, tapos ikakasal sa temple. And ewan ko, parang para sa akin, ito yung pinaka-the best talaga na ward. Na kahit kung nilipat ako ng ibang ward or kung pupunta ako ng US, ito pa rin yung ward talaga na hindi ko makakalimutan.